Kia ora mga ka-Ensed! Good morning! So for today's video, ipapakita namin paano ba kami mag-grocery dito sa New Zealand. Kasama ko nga ngayon yung asawa at anak ko at pupunta kami sa isang Asian store na madalas puntahan dito ng mga Pilipino at ibang lahi. Pumupunta lang kami dito kapag may mga gusto kaming kainin na Pinoy food at gustong lutuin kasi nga dito makakabili ng mga Pinoy ingredients. And also not advisable siya kung every time grocery shopping is doon kasi nga medyo mataas yung price and compare sa Pack and Save, which is yun yung pinakang murang pinag-groceryhan dito ng mga OFW. Kaso doon kasi limited lang yung mga Filipino food and ingredients kaya mas prefer namin pumunta dito sa fresh market na pupuntahan namin ngayon. And also, ito nga pupuntahan namin is mura yung gulay nila and itlog. And dito kami bumibili kasi nga mahilig yung asawa ko sa gulay. So, ayan na nga, ito yung Thai Heng Fresh Market and gustong gusto ko talagang mamili dito kasi very approachable yung may-ari. Actually Chinese siya pero always nakangiti. Ayan, so parang nasa Pilipinas lang, 'di ba, pag pumasok. And then kasi nga fresh market, yan makikita nyo minsan may mga nabasag na itlog, ganyan. And may mga gulay na nagkalat. Pero malinis naman yung mga tinitinda nila dito. Ayan, may dingdong, o 'di ba? Very Pinoy. And ayan, bago nga ako mamili, may mga listahan na ako para alam ko kung ano yung bibili namin kasi weekly naman kami bumibili ng grocery namin kaya okay lang na medyo konti muna. And ayan nga, kaunahan sa listahan ko yung tasty bread kasi nga binabaon namin yan sa trabaho nung asawa ko and also nung kaibigan ko na kasama namin sa bahay kasi uso dito yung sharing sa food para makamura. And ayan, saging para kay AU, favorite niya kasi ang banana. So, ayun nga, dahil sharing, lahat ng mapapamili namin is divide 3. Pero pag personal, syempre hindi yun kasama. And dyan, nagtingin din ako nitong Milo na naka-tetra pack. Kaso parang namahalan ako kasi nasa $11. Can't afford it. Pero yan, kinuha ko na din kasi nga kay AU. And yan, nakita ko nga yung green na yan. Nakala ko talaga patola. Yun naman pala, pipino. Kaya yan, pass muna. So, nakita ko nga din yung isang bag ng mandarin na yan and kailangan namin yan para kay AU para may vitamin C siya. Actually, meron naman talaga ako sa list ko na fruits kaso hindi lang talaga naka-specific. So, kukuha ko ng isang bag para na rin may supply si AU ng vitamin C. Hindi rin mawawala sa listahan ng milk, of course, kasi marami naman talagang gatas dito sa New Zealand dahil nga ng mga baka nila yan. Kuha tayo ng isa. And ayan, medyo nagbabago pa yung isip ko kung kukunin ko yung isang brand kasi nga mas mura. Kaso natikman ko kasi yun, mas matamis. Ito kasing isa, mas lasang fresh milk, kaya ito na lang. Tapos, ayan nga, makikita nyo, may mamasitas, diba? Minsan nga, iniisip ko kumusta na kaya siya. Lalo na nakarating yung brand niya dito sa New Zealand. Diba, napaka-amazing? Ayan, nagtingin din pala ako nitong glutinous rice flour kasi parang napapagusto kong magawa ng palitaw kasi nga namimiss ko na yung palitaw. And also, gusto ko siyang i-share sa aking mga ka-workmates kasi nga, gusto daw nilang i-try yung mga Filipino food and gusto nga nilang matikman yung ating adobo kaso mahal kasi yung pork dito kaya hindi ako nakakabili para may pagluto ko sila. So siguro next time na lang. Pero minsan nagbibigay sila ng pera around $5 each para may pagluto ko sila ng adobo and dinadala ko sa school para matikman nila. And gustong gusto kasi nila yung lasa ng adobo natin kasi very tasty daw. And ayan nga, siguro napagod na yung asawa ko pagbibitbit ng anak namin kaya ayan, sinakay niya na sa cart. And this time, naghahanap ako ng pansit bihon kasi pwede ko siyang lutuin anytime lalo na kapag halimbawa weekends and then wala kaming makain so pwede na yung pansit. Bumili din pala ako ng lettuce kasi nga easy to prepare siya. So, pwede ng pansalad, lalo na sa aming mga working individuals na dapat laging always on the go. And also kapag napapaibig mag-samgyup, so magluluto lang ako ng DIY cheese and marinated beef and then yun, pwede na.
So ayan, almost full na yung aming cart and yung asawa ko nga pala nakakuha na rin siya ng mga chicken and pork and other ingredients na kailangan namin, bawang sibuyas. Okay na yan, so makakasurvive na kami niya ng 1 week. And yan, nandito na nga kami sa counter. Dito nga pala hindi uso yung magbibigay sila ng paper bag or isusupot pa nila yung mga pinamili mo. So kung wala kang dalang bag, ayan, bibitbitin mo siya ng isa-isa. Pero pwede naman bumili sa kanila. Kaso gagastos pa, diba? So ayan nga, nakalabas na kami and kompleto na yung aming mga kailangan sa loob ng 1 linggo. And ayan nga yung isang bata, nakahirit pa ng lollipop sa kanyang daddy. So yun lang, bye bye!